Sa bidyong ito, kikilalanin po natin kung sino ang tinutukoy na bato sa Mateo chapter 16 verse 18. Evangelos TV. Kung babalikan po natin yung senaryo bago po banggitin ni Jesus na si Pedro ang bato, ang senaryo po noon, sila po ay magkakasama ng mga alagad. Tapos nagtanong po si Jesus Christ sa kanila kung sino raw ang anak ng tao ayon sa mga taong nakakahalubilo ng mga alagad. So iba-iba po yung sagot nila. Mayroon pong sumagot na siya ay Juan na taga-bautismo, siya rin po si Elias, siya po si Jeremiah o isang propeta. Nagtanong ulit si Jesus sa kanila, ngunit para sa inyo, sino ako? So dito, sumagot po si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. So dun pa lang po sa sagot ni Jesus, pinagpala ka Simon. So Simon po ang tawag niya, hindi pa po Pedro. Subalit sa sumunod na talata, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. Pinalitan po ni Jesus Christ ang pangalan ni Simon na Pedro, which kahulugan po ay bato. At sa ibabaw ng batong ito, ibig sabihin ang batong ito na po ay si Pedro. Itatayo ko ang aking iglesia. Ipinahayag po ni Jesus sa mga alagad, sa mga kasama niya. Si Pedro na po ang bato na kanyang pagtatayuan ng iglesia. Nabasahin po natin ang buo yung Mateo chapter 16 verse 18. Hihimayin po natin. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito. Inihahayag po niya sa mga alagad na sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Now bakit po nag-iisa? Dahil ang sinabi po ni Jesus Christ, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi po niya sinabi na ang aking mga iglesia. At ang mga pintuan ng Hades, ibig sabihin mga pintuan ng Hades, marami po, maraming maninira, maraming kakalaban, subalit hindi po sila magtatagumpay. Now kung si Pedro po ang bato na pagtatayuan ng iglesia, dito naman po mababasa sa Efeso chapter 2 verse 20 at sa unang libro ni Pedro chapter 2 verse 6. Tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Narito, itinatayo ko sa Zion ang isang pangunahing batong panulok, hinirang at mahalaga. Ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. So ang tinutukoy naman po dito na pundasyon or cornerstone ay walang iba si Jesus Christ bilang pundasyon na matibay, hindi kukupas, hindi matitibag, hindi ka mapapahiya. Si Pedro po bilang bato at si Jesus Christ po ang pundasyon ng iglesyang kanyang itatatag. Kaya ang katotohanan po, hindi po mapapaghiwalayan kung nasaan po si Pedro ay kasama din po niya ang Panginoong Hesukristo. Po, sa loob ng 2,000 taon, kahit patuloy na inuusig, patuloy na sinisira, nananatili pong matibay at matatag, pagkat ito ang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe dito sa Evangelos TV. Thank you and God bless.